Hey mga brods, may balita nga po tayo. Dito sa KBL champion na ito na si Renz Abando, ang 6'4", 6'3" ng Anyang Junkwangjiang Red Boosters sa KBL mga kabrods ay nababalita na gustong kunin ng SMB. Plus, ito pa mga kabrods 6'10" AJ Edu gusto na nga daw maibalik din dito sa Pinas ng SMB at para maging future at next Junmar Fajardo in the making. So ito nga mga bro, unahin muna natin dito kay Renz Abando. Alam din natin na nasa Red Boosters ito sa KBL. So medyo mahirap nga daw makakuha ito dahil napakalaki ng offer nito sa Korea. Neto ni Renz Abando mga kabrods, pero handa rin namang maglagas ng malaking pera ng SMB para sa ikagaganda ng koponan nila. 'Di ba? Alam din naman natin ganyan ng beermen. Talagang gusto nilang palakasin ng lineup nila hanggang mag-champion ulit sila. As of now, busy ang beermen. Yes, alam din naman natin ongoing ating Commissioner's Cup 2026. Pero alam nyo ba mga kabrods, etong si Renz Abando dati na rin palang namamata ng SMB nung nasa Letran Knights pa ito. Pero yun nga, naunahan kasi sila dun sa KBL at ang laki naman din kasi ng offer ng Korea sa kanya ng Red Boosters mga kabrods. At ito, mga kabrods, kapag champion pa, mas lalo nang mas lumaki pa yung offer sa kanya dahil napa-champion niyang Red Boosters yung Anyang, tapos nag-slam dunk champion pa siya. Puro 2023 lahat yan mga kabrods. So itong SMB ngayon, handa sila mga brods at gusto nilang ofera ng maayos ito pong si Renz Abando. Handa rin silang ofera nito na malaki dahil gusto nga rin nilang laruan nito ni Renz. Although binabangko man siya dun sa Gilas Pilipinas team mga kabrods natin, sa RP team natin, pero handa ang SMB na ibalik ulit ang tiwala sa kanya dahil gusto nga rin i-recruit na rin ito ng SMB dahil gaya ng ginawa ng Ginebra dito kay RJ Abarrientos. Alam nyo ba, talagang ang laki rin ng offer ng Ginebra doon kay RJ kaya napabalik ito sa Pinas at nagpa-drop sa PBA. Parang ganyan din yung gagawin ng SMB kay Renz Abando. Gusto rin kasi nila yung laruan na ganitong mga shooting guard na may kayang maglaro ng tres, tapos athletic pa, taas tumalon, dunker pa ni Renz Abando, and napaka-athletic pa na player mga kabrods. Yan din kasi gusto ng SMB in the making sa future lineup nila. So ito pa, AJ Edu naman. Speaking of rebuilding na mga batang lineup ng SMB, ito na, AJ Edu. Siyempre, di rin magpapatalo ito pong batang player na ito. Kung si Renz 28, ito 26 lang mga kabrods, itong si AJ Edu. Ngayon naman naglalaro ito sa Japan B-League sa Ganmag Crane Thunders. So medyo 'di ba, mabigat-bigat mga kabrods, puro Japan B-League, puro KBL ang mga pinaglalaro ang gustong kunin na players ng SMB. Pero alam din naman natin, itong si AJ Edu pinaka-importante mga kabrods. Kahit di na nila daw makuha si Renz Abando, kung makuha naman nila si AJ Edu, dito sila nakafocus at papaldo din mga kabrods. Bakit? Si Junmar Fajardo, alam din naman natin, Hakot Awards lagi yan sa MVPs. Pero mga kabrods, si Junmar di na rin niya nabata. Once kasi na bumagsak ang laro na ito ni Fajardo, wala nang magiging magaling na big man ang SMB. Kaya gusto nila na may groom silang magaling na player, magaling na big man dito na local mga kabrods. At nakikita nila ito kay AJ Edu. Ikaw ba naman kasi, kung palagi kang nanonood ng Gilas Pilipinas, talaga mapapamangha ka dito kay AJ Edu kaysa nga daw kay Kai Soto. Although hindi naman natin sinasabing mahina si Kai, pero mas matigas nga itong si AJ Edu. 6'10" ito na halos kasing height din ni Junmar Fajardo at 'di ba? Ilang beses na rin itong naging kakampi ni Junmar sa Gilas Pilipinas, pero tignan niyo mga bro, sino bang mas effective? Si AJ Edu o si Junmar Fajardo sa RP team o sa Gilas or national team natin, 'di ba? AJ Edu ang pinaka-effective. Mas magandang stats nito at mas magandang effectiveness nito sa ilalim kaysa kay Junmar daw dahil mas mabilis, mas magaling din sa footwork sa ilalim at mas maganda rin sa depensa. Paano pa kung bumaba ito ng liga from international FIBA to PBA? Di mas lalo na mga brods, mas maganda ang maipapakita nito mga kabrods. Kaya ito ang plano ngayon ng beermen, makuha si Renz Abando and AJ Edu. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods ang rebuilding lineup ng SMB. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin. Mga kabrods, kilala nyo ba ito pong anak ni Justin Brownlee? Yes, itong si Justin Brownlee Jr. Mga kabrods, 13 years old lang ito pong si JB Jr. Pero kung makita nyong laruan nito dito sa Phil-Am Nation, yung ginanap dito sa Manila, yung Smart NBTC Manila nung under 14 na kasama pa niya dyan, si Jace Devons. Yes mga kabrods, ito naman yung
anak ni Joe Devance, mga kabrods, di ba? Ito yung mga future Ginebra player, mga kabrods, na makikita mo talaga na magandang magiging future ng Ginebra squad in the making. So mga kabrod, bata pa lang ito pong si JB Jr. pero napapamanga na ako sa highlights na ito, mga kabrods. Dahil tignan nyo naman highlights niyan. Kayang pumukol ng tres, kayang pumukol ng jumper. Ang ganda rin ng bitaw na ito, mga kabrods. Parang Justin Brownlee talagang laruan. Tapos sa edad ng 13 years old, ang dami na itong highlights dunks, mga kabrods, di ba? Ang dami na, dumadakdak na. Ang dami nagtatanong, ano bang height talaga nito ni Justin Brownlee Jr. Dahil 13 years old lang pero kayang-kaya ng dumakdak. Dahil syempre, athleticism sa kanyang papa, sa jeans pa lang, mga kabrods, nakuha na niya. Tapos sa height, based din sa mga nakikita nating mga pictures, photos nito ni Justin Brownlee Jr. Nasa 6'3 to 6'4 na rin ang height nito. Yes, mga bros, di na rin ito nagkakalayo kasi sila ni kanyang father na si Justin Brownlee, ang import ng Ginebra ngayon. So biruin nyo, mga bros, 13 pa lang, nasa 6'3 to 6'4 na. Paano pa yung mga peak na edad niyang 18 years old? Hindi mas lalo na, baka jump up ito ng mga 6'8 to 6'10 So ang laki nun, mga kabrods. Ito pa yung magiging future ng Ginebra. So ang dami nagtatanong, ito ba may Filipino blood? Wala, mga kabrods. Dugong Amerikano pa rin ito pong si Justin Brownlee Jr. Pero yung mga sinasabi nila kung may passport na ba ito, kailangan kasi, mga kabrods, pinaprocess na. Ayon din ito sa mga reports and rumors na in-interview din dito kay Justin Brownlee kung may passport ng kanyang anak. Wala pa, mga brods, pero on process na. Yes, alam din naman natin na hindi yan palalagpasin ni Justin Brownlee dahil gusto rin naman niyang i-represent yung ng kanyang anak. Ito pong Gilas team natin in the future and etong Ginebra team na ito. Pero sabi rin ni Justin Brownlee, ang pinaka-goal naman ng kanyang anak ay NBA. Siyempre, everybody's dream yun na maging NBA player ka. Yun muna ang i-dream ng kanyang anak. At parang secondary option na lang itong PBA at Ginebra, mga kabrods. At yung Gilas, mga kabrods, expect nyo na dito maglalaro yan as a naturalized import, mga kabrods. Or kung tutusin, kung pwedeng maging local, malalaman, mga kabrods, kung ito ay mag-aaral dito sa Pinas ng pangmatagalan. Dun sa pwedeng maging local natin. So grabe lang, nakakatuwa, mga kabrods, dahil may mga future na aabangan ito pang mga Ginebra fans katulad nito ni Justin Brownlee Jr. Ito nga, matagal na itong sumasabay sa Ginebra training ng mga edad 11 to 10 years old pa lang ito, sumasama na ito sa training camp ng Ginebra. Kaya ang daming nagulat, ang dami talaga nagulat, maski mga Ginebra players, Ginebra teammates ni JB na biglang tangkad ito pong kanyang anak. Tapos ang ganda pa ng mga highlights na pinapakita nito dyan sa Phil Nation. Tapos sa mga kabrods, hindi lang basta mataas tumalon may scoring din nito ni Justin Brownlee Jr. Kaya nakakatuwa, mga brods, ito yung magiging kaabang-abang dahil sabi nga nila mas magaling daw ito sa kanyang father na si Justin Brownlee. Ito na siguro yung tutuloy sa goal ng kanyang father dahil yung kanyang father na si JB hindi nga nakatungtong ng NBA, baka itong anak na ang magpapatuloy niyan. Kaya ikaw, mga kabrods, komento mo lang pinyo mo dito, mga brods, kay Justin Brownlee Jr., ang future star ng Gilas Pilipinas, Ginebra or NBA pa. Kaya komento mo lang pinyo mo dito, mga brods. Ito isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga brods. This is for Basketball Trade Option lang. I'm out.